Gayunpaman, masarap sa pakiramdam para sa kanya ang ipagmalaki sa kanyang mga magulang ang kanyang naging progreso. Pagbalik sa kasalukuyan, masaya pa rin si Reynolds at agad na nagtanong kailan niya natutunan ang kidlat, paano niya ito nagawa, at ano pa ang mga kakayahan niyang tinatago. Mapagkumbabang sumagot si Arthur na kamakailan lang niya ito natutunan at hindi pa niya ganap na nakokontrol ang kanyang kapangyarihan. Biglang tumakbo si Ellie, ang nakababatang kapatid ni Arthur, papunta sa kanila at nag-aalala kung ayos lang ba ang kanilang ama. Tinawag siya ni Alice at pinaalalahanang mag-ingat. Samantala, si Vincent, na tila hindi pa rin makarecover sa nasaksihang matinding laban, ay hinawakan ang kanyang buhok at napabulong na kailangan niyang uminom ng tubig. Habang ang kanyang asawa, si Ginang Helstea, ay namangha at nagsabi ng may paghanga na si Arthur ay isang pambihirang bata. Nagtapos ang tagpo sa isang damdamin ng pagkamangha, pagmamalaki, at paghanga sa batang mandirigmang si Arthur, isang malinaw na senyales na ito pa lamang ang simula ng kanyang kahanga-hangang paglalakbay. At dito nagtatapos ang chapter 31 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 32? Mag-comment na sa baba. Shoutout nga pala kina John Eric Kisagan at Alan Lantaka. Maraming salamat sa suporta at patuloy lamang po. Hanggang sa muli, paalam.